Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga na makatakas sila Nathaniel ay agad silang nagtago sa isang lihim na kuweba. Doon ay nabanggit ni Simon ang tila sensitibong alaala sa nakaraan ni Pedro. Agad na umalis si Pedro at pinagtaka ito ni Simon. Pinigilan ni Nathaniel si Simon at sinabi na hayaan na muna ito. Tinanong ni Nathaniel si Simon kung naaalala daw ba nito na may anak na babae si Pedro. Si Hana daw ba, tanong ni Simon? Ano daw ang tungkol kay Hana? Nanginginig na sinabi ni Nathaniel kay Simon na si Hana, ang babaeng yun, ay pinatay niya. Ano daw ang ibig sabihin niya, pagtataka ni Simon? Sinabi ni Nathaniel na doon nagsimula ang hindi magandang pagkakaugnay ng lahat. Sa nakaraan sa panahon ng honor, kapag may bakanteng posisyon sa pagka-disciple, ang susunod na papalit dito ay pinipili mula sa grupo ng mga kandidato. Isang araw ay pinatawag ni Father Gabriel si Pedro. Tinawag daw siya nito dahil may gusto siyang pag-usapan at ito ay mahalaga. Nakakalungkot daw dahil sumakabilang buhay na ang isang disciple na si Judas. Pero hindi nila maaaring hayaan na mabakante ang posisyon. Tinanong siya ni Pedro kung mayroon daw bang nakakuha ng atensyon sa kanyang mga mata. Sinabi ni Father Gabriel na may isang bata na nakakuha ng kanyang atensyon. Pero may kaunting pag-aalala siya tungkol dito. Tinanong siya ni Pedro kung ang bata daw ba na tinutukoy niya ang kanyang iniisip. Tama, siya nga, saad ni Father Gabriel. Sa training ground kung saan sinasanay ang mga bata na susunod na mga hitman ng glory, ay makikita kung gaano katindi ang kanilang pinagdadaanan ng mga training. May mga grupo naman ng mga kalalakihan na narinig na ang balita na ang batang si Choi Jin ang napiling susunod na disciple Judas. Hindi nila matanggap ito kaya pinag-iinitan nila ang batang si Choi Jin. Kahit puro paggalang ang pinapakita niya sa kanyang mga seniors, ay hindi pa rin nila matanggap na isang bata lang ang lalagpas sa kanila. Binyantaan nila si Choi Jin na mag-ingat at bantayan nito ang kanyang likuran. Sinabi din ng ibang lalaki na huwag daw maging mayabang si Choi Jin. Huwag niyang isipin na siya si Pedro dahil lamang napili siya bilang disciple Judas. Lahat na masasakit na salita ay binato nila kay Choi Jin at wala siyang magawa kung tanggapin ito. Pero kahit ganito ay walang araw na tumigil siya sa pagsesenay. Hindi siya tumitigil sa pagpapalakas ng kanyang skills. Sa isip niya ay hindi siya nakarating sa katayuan na ito dahil lamang sa siya ay swerte. Pinaghirapan niya ito at dahil ito sa kanyang skills. Biglang may isang tao na lumapit sa kanya kaya napatanong si Choi Jin kung sino naman ang nandito sa mga oras na ito. Ito ay walang iba kung hindi si Pedro. Magalang siyang binati ni Choi Jin. Masayang binalita sa kanya ni Choi Jin na napili siya bilang isang disciple. Matapos daw ang unang heneresyon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumili sila ng isang napakabatang disciple. Sinabi ni Choi Jin na ito ang kanyang pangarap, ang maging katulad ni Pedro. Tinawag ni Pedro si Choi Jin bilang si Judas. Agad niyang tinanong kung alam daw ba niya ang nangyari sa unang Judas. Sinabi naman ni Choi Jin na namatay daw sa isang misyon ang unang Judas. Sinabi ni Pedro na ang kanyang kapatid na si Judas ay nahuli sa kalagitnaan ng isang misyon at ito ay pinahirapan ng isang linggo ng mga kalaban. Ang kanyang mga ngipin at kuko ay binunot. Ang mga braso at binti nito ay pinutol at iniwan lang sa kagubatan. Ibig sabihin, maaari din mangyari ito kay Choi Jin. Kaya hindi ito isang bagay na dapat ikagalit niya. Umalis si Pedro matapos pagsabihin si Choi Jin ang bagong Judas. Sa isip ni Choi Jin, sino daw ang mag-aakala na sasabihin ito ni Pedro sa kanyang junior? Ito nga daw ang aasahan sa isang Pedro. Napaka-cool daw niya. Tila kinatuwa ni Choi Jin ang sinabi sa kanya ni Pedro. Kinagabihan, sinuri ni Pedro ang mga resulta at pagsasanay ni Choi Jin. Karaniwan, ang mga trainees ay nagsesenay ng kanilang mga pangunahing sandata. At simula dito ay hinahasa nila ang kakayahan nila sa sandatang ito ng mahabang panahon. Gayunpaman, para sa isang batang katulad ni Choi Jin na walang alam sa lahat na sandata, ay napakahusay niya at talentado. Kapag nalaman at napagtanto ni Choi Jin ang kanyang talento sa murang edad ay maaari ito maging lason para sa kanya. At hindi nagtagal, ang sagot sa spekulasyon na ito ay lumabas na nga. Makalipas ang ilang taon sa isang mission kung saan parte si Judas, ay nagmamadali silang makalabas para sila ay makaligtas.
Pero walang ano-ano'y tinamaan ang isa nilang kasama sa binti. Agad siyang binuhat ng isa pa niyang kasama. Magiging maayos lang daw siya. Sa paa lang siya tinamaan kaya mabubuhay pa siya. Aalalayan daw niya ito, pero sinabi ng sugatan na iwan na lang daw siya nila dito. Mamamatay daw silang lahat kapag nagpatuloy sila sa ganitong bilis. Napaisip si Judas, kung si Pedro daw ang nandirito, ano kaya ang kanyang gagawin? Tila napagtanto ni Judas kung ano ang gagawin ni Pedro sa mga sitwasyon na ito. Walang ano-ano'y nagulat ang isa niyang kasama sa ginawa ni Judas. Sinaksak niya ito sa dibdib ng walang pag-aalinlangan. Tinanong siya ng kasama kung ano daw ang ginawa niya. Bakit daw niya ito pinatay? Ayon kay Judas, imposible daw para sa kanila na makatakas habang dala-dala nila ang sugatan nilang kasama. Hindi rin maaari na iwan nila ito ng buhay. Maaari daw siyang magbigay ng impormasyon sa kalaban kapag na-torture. Pero huwag daw silang mag-alala. Sinaksak niya ito sa kanyang left ventricle kaya namatay daw siya nang hindi nasaktan. Isang rational na desisyon lamang ang kanyang ginawa. Tagumpay na ang mission kaya bilisan na nilang lumabas. Hindi makapaniwala ang kanyang kasamahan. Paano daw ang isang tao na ganito kasama? Bigla niyang sinabi na kung si Pedro daw ang nandirito, hindi niya ito gagawin. Kung si Pedro daw ang nandito, gagawin niya ang lahat para maligtas silang lahat. Hindi nakakibo si Judas sa narinig. Wala siyang masabi. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa pagtakas habang naiwan ang walang buhay nilang kasama. Isang araw ay pinatawag ni Father Gabriel ang mga disciple. Sabay silang nagdasal sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng pagdadasal, ay tinanong sila kaagad ni Father Gabriel kung kilala daw ba nila si Professor Lee Jinhee. Agad na sumagot si Pedro na kilala daw niya ito. Ang tinutukoy daw ba niya ay ang henyong propesor na nakadevelop ng biochemical weapon? Tama sagot ni Father Gabriel. Ang propesor daw ay dinukot kasama ang weapon. Ang tinutukoy niya ay ang Racandia. Kilala ito ni Pedro. Hindi daw ba sila ang pinakamalaking criminal na nation sa buong timong silangan ng Asya? Tama, at sa kaalaman ng lahat, ito ay isang maliit na isla. At ang dahilan kung bakit ito ay napakadelikadong bansa, ay dahil ang buong population nito ay bahagi ng armadong grupo ng mga kriminal. Dagdag pa ni Father Gabriel, may isa pang mas nakakabahalang issue. At ito ay ang kaligtasan ng kanilang hostage. Pero imposible daw ito sa isang malaking grupo ng militar para mapasok. Ito ang dahilan kung bakit naatasan daw sila sa mission na ito. At ang mission na ito ay napaka-importante. Pinagkatiwala ni Father Gabriel ang mission na ito kay Pedro. Hindi nagdalawang isip si Pedro at agad ito na tinanggap. Walang ano-ano ay biglang nagsalita si Judas at sinabi na gusto daw niyang samahan si Pedro. Binulong naman ni Simon sa kanya na si Pedro na mismo ang hahawak sa misyon, ang lakas ng loob daw niya na magsalita. Sa isip ni Judas, ito na ang kanyang pagkakataon para mapagtanto kung gaano kalayo ang agwat nilang dalawa ni Pedro. Iginiit niya na gusto daw niyang sumama kay Pedro. Napangiti naman si Father Gabriel at pumayag. Sa tingin niya ay hindi daw ito masamang ideya para siya ay makakuha ng karanasan. Napatingin lang si Pedro sa kanya. Hindi naman maitago ni Judas ang tuwa nang marinig ito. Pero hindi nila inaasahan na ang misyon na ito ay mas brutal pa kesa sa kanilang inaakala. Sa isang tila bahay bakasyonan ay nandoon nakatago ang kanilang target. Pero sa kasamaang palad, si Judas ay natrap sa isang lugar. Masyadong maraming kalaban ang nagpapaulan ng bala sa kanya. Niradyuhan ni Judas si Pedro at sinabihan ng kanyang sitwasyon. Mayroon na lamang siyang 10 bala at masyadong maraming kriminal pa ang natitira. Sa isip ni Judas, mali ang impormasyon na nakuha nila. Hindi nila inaasahan ang ganitong karaming kalaban sa lugar na ito. Kailangan niyang mag-isip. Isa lang ang naiisip niyang paraan. Kung siya daw si Pedro ay ito ang gagawin niya. Agad niyang sinabihan si Pedro na gawin daw siya nitong pain at tumakas na lang. Pero bigla lang siyang tinanong ni Pedro kung magaling daw ba siya sa larong pool. Nagtaka si Judas. Ano daw ang ibig sabihin niya? Walang ano-ano'y napalingon ang mga kriminal na bumabaril kay Judas dahil sa isang ingay. Saan daw nang gagaling ang ingay na yon? Pero nanlaki ang mga mata nila sa nakita. Ano daw ito? Isang kamanghamanghang pangyayari ang nasaksihan ng lahat. Isang motorbike na tila lumipad sa himapapawid. Sinabi ni Pedro kay Judas na kung kulang daw ang bala nito, ay gawan niya ng paraan na magkasya ito. Isang putok ang narinig mula sa baril ni Pedro.
Nagawa niya ito habang sakay-sakay sa kanyang motor. Hindi makapaniwala si Judas. Ano daw ang ibig sabihin niya? Napaka-walang ingat ng ginawa ni Pedro? Mas hindi nakapaniwala si Judas sa sundo na ginawa ni Pedro. Itinapon ni Pedro ang kanyang motor at tumalon ito ng walang pag-alinlangan. Tumama ang motor sa kinakatayuan ng mga kalaban at nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari ay tila nakalinya ang mga kalaban. Biglang sinabi ni Pedro kay Judas na kapag nakauwi sila ay mag-aral daw ito maglaro ng pool. Napapakinabangan daw kapag marunong ka maglaro nito. Napakabilis na sumugod si Pedro at pinaputuko ng mga kalaban ng isang beses lang. At dahil nakalinya ang mga kalaban ay tumagos ang isang bala sa kanilang lahat. Paulit-ulit na ginawa ito ni Pedro sa mga natitirang kalaban. Nakakamangha saad ni Judas. Gumawa daw ng paraan si Pedro na mapunta sa isang linya ang mga kalaban at accurate na pinatamaan ang mga ugat na hindi natatabunan ng buto. Ito ang dahilan bakit tumatagos ang bala at marami ang natatamaan sa isang bala lang. Sigawan ang maririnig sa buong lugar. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Naghahanap sila ng tulong pero huli na ang lahat. Hindi daw tao ang kanilang kalaban. At tila sa isang iglap lang ay napabagsak lahat ni Pedro ang kanyang kalaban. Matapos ang ilang sandali ay pinulot ni Pedro ang isang baril. Tinanong niya si Judas kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi daw ba siya sasama? Hindi makaimik si Judas dahil sa nasaksihan. Sa isip niya, sa crucial na mga oras na yon, nakaisip kaagad ng paraan si Pedro. Ginamit niya ang kanyang motor para makagawa ng diversyon. Hindi siya nagdalawang isip. Ito ang tunay na Pedro. Nang maubos na nga nila ang mga bantay sa labas ay agad na nilang pinasok ang isang bahay na ang pagkakaalam nila ay lugar kung saan tinago ang propesor. Sinabi niya kay Judas na sabay silang papasok. Bigyan daw siya nito ng cover fire kung sakali. Mabilis na binuksan ni Pedro ang kwarto at doon ay laking gulat niya sa nakita. Wala nang buhay ang propesor at may tama ito ng mga bala. Sinuri ito ni Pedro at base sa tama ng bala, mukhang sniper ang tumapos sa kanya. Pero nagtataka si Judas dahil bakit pa daw nila kinidnap ang propesor kung tatapusin lang din naman nila ito. Simple lang, sagot ni Pedro. Sa simula pa lang ay hindi na ang propesor ang pakay ng mga kumidnap. Walang ano-ano'y may nakakuha ng atensyon nilang dalawa. At ang taong nakita nila sa mga araw na yon, ay ang dahilan ng pagbago ng tadhana ng lahat. Kahit si Simon ay nalilito. Hindi daw sila sinabihan ng tungkol dito. Isang sanggol. Nagtataka si Pedro kung anak daw ba ito ng propesor? Pero hindi maaari na dadalhin siya ng propesor dito. Ibig sabihin, ang bata ay nakidnap din. Pero sa anong dahilan? Biglang nagsalita si Judas. Siya na daw ang bahala at susundin kung ano ang nasa kanilang manual. Dahil hindi nila maaaring iwan ang kahit sino man na witness. Tutuluyan kaya ni Judas ang inosenteng batang ito. Alamin po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!